Okay, hi class. So, let's continue with our discussion yesterday na naputol. So, ano yung mga, diretso ko na, wala nang patumpik-tumpik pa. So, dito na tayo sa evolution of industrial organizational psychology. So, meron kasing tatlong bagay na humubog sa IO psychology. So, una is yung scientific management. So, when we say scientific management class, ito yung idea na kung saan yung mga trabahador, yung mga empleyado, they are treated as well-tuned machines. Yung bang na machine na ready to use, parang ganon. And kailangan gagamit daw tayo ng science to find yung pinakamabilis at pinaka-best way na gagawin ng isang trabaho. So, una siyang ginamit ni Frederick Winslow Taylor. So, siya yung unang-unang gumamit ng scientific management in the year 1911. So, actually, ang rules niya, it still matters today. In what way? Kasi pinag-aaralan yung mga trabaho para mas, tayo ito, para makita yung pinaka-best way kung paano sila gawin. And also, hinahire yung mga tao na merong right traits. Ano ba yung mga traits na yon? Yung, for example, adaptability, meron ka bang strong communication skills, meron ka bang strong work ethic, yung mga yan. So, hinahire yung mga tao na merong right traits para doon sa trabaho. Also, trinitrain yung mga na-hire na tao para mas gawin nila yung trabaho nila ng mas maayos at effective. And kapag nagawa nila yung trabaho nila in the most effective and possible way, meron silang natatanggap na reward for working hard and getting more things done. Okay? So, meron tayong tinatawag na scientist practitioner model wherein ito yung way of teaching na kung saan mas natututunan ng estudyante na maging researchers muna. Then, mas matututo sila na gamitin yung research na yon para isolve yung real work problems. So, nakakatulong din kasi mga research ninyo class sa tayo sa HR, sa industrial. Kasi doon makikita ng mga IO psychologist na, okay, ito pala yung dahilan kung bakit ang mga tao laging nalilate or demotivated sila, mga ganyan. Kasi nga, ang industrial class, especially kung merong, lalo yung mga malalaking companies, meron nga silang mga statistical analysis, meron silang mga IO psychologists to oversee kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa mga tao. Dapat ba silang mag-lay off or magtanggal ng mga tao or dapat silang mag-retain or magdagdag pa, mga ganyan. So, in short, ang scientific management, it will create jobs na more efficient. And yung scientific practitioner model, tuturuan yung mga tao kung paano gamitin ang science para masolusyonan, maayos pa yung real workplace issues. Okay, so in the year 1939 naman, ayan, si Kurt Lewin, siya yung unang-unang gumamit ng study kung paano nagkakaroon ng differences sa leadership styles na pwedeng makaapekto sa tao. Okay, so dito nag-umpisa tong si Lewin na inalaw niya yung mga empleyado na magkaroon ng say kung paano nga dapat mag-run ng how should things run. Ganon. Ano ba dapat gawin namin para maging masipag kayo, maging motivated kayo, ganyan. So, nagkaroon ng participative management. So, back then, ang industrial psychology, it was also called economic psychology, employment psychology, and business psych. Yun ang tawag sa industrial organizational psychology noon. So, dito naman tayo sa uh, siguro sila yung first kasi sila naman yung dinideclare na first. So, husband and wife tandem sila. So, married team na nag-aral kung paano nga ba, gaano nga ba nila gawin ang isang task and how people move to make their work more efficient.
So dito si Frank and Lillian Gilbreth, pinag-aralan nila kung paano nila mai-improve yung productivity, paano nila mababawasan yung pagod ng mga empleyado by studying their motions na ginagamit sa mga workers. Ayan. Si Henry Ford naman, um, meron siyang, nagtayo siya ng Ford Motor Company. So, ito yung brand ng kotse. So, gumawa siya ng assembly line. Car production siya. Ang ginawa niya, kung familiar kayo dun sa mga gumagawa ng cookies or cupcakes, 'di ba? Iluluto, mayroong machine na maghahalo-halo ng mga ingredients. Ganon din yung ginawa ni Henry Ford. Gumawa siya ng assembly line. So una, dito yung makina, and then as you go along sa factory, makikita mo na yung iba't ibang nilalagay na parts. So ginawa niya ang assembly line kasi para makita niya mas magiging efficient ba yung mga empleyado ko pag ginawa ko do, makaka-save ba ako ng pera pag meron akong dinagdag na machines, ganon. So, itong inisip ni Henry Ford na assembly line, it is inspired by Frederick Taylor's scientific management theory. So, ang ginawa niya para mas mabilis ang trabaho from 150 siguro na trabaho, ginawa na lang niyang 84 na simplified. So, parang dadaan yung isang part ng sasakyan, lalagyan ng tornilyo. O, sunod ulit sa isang empleyado, lalagyan niya ng epoxy, mga ganyan. So, sunod na empleyado, lalagyan niya ng wire. Isang mahabang line lang siya para makabuo ng sasakyan. Okay. So, it is 84 simplified, standardized, and repetitive tasks. So, dun niya nakita na it increase employee efficiency. Mas okay sila kung merong kasamang machines. So, na tayo, ergonomics. So, this is psychology plus engineering, nagiging ergonomics. So, sa ergonomics, na-discuss ko din to kahapon, it is called human factors. So, during the war, ito yung pinakaunang time na kung saan ang psychology is nagamit sa workplace. Psychology is nagamit sa workplace. So, that's where the term applied psychology came from. So, yung mga ergonomics experts, gumamit sila ng iba't ibang skills para mas mapadali yung mga bagay-bagay, maging safe at mas maging efficient. So, fini-figure out nila kung saan ba dapat ilagay yung mga example Ayan, sorry na distract ako sa announcement. Yan. So, ang mga ergonomics expert, for example, gagawa ng botones. Saan nga dapat ilagay ang botones dun sa machine at kung anong kulay ng botones. So, dito ginagamit yung paano natin siya titignan, paano natin magpipay attention, paano natin siya pag-iisipan ng mabuti kung paano gumawa ng botones. Also, kapag nag-hire ka ng tao, kailangan merong training. Paano niya gagawin yun? Siyempre, it is sa ano na yan ng HR under learning and development. O, sabi ko din yan kahapon, kailangan nilang mag-training. Dito kasi ititrain sila paano gamitin yung machine na yon, paano gumawa ng makina. So, it is under the learning principle. So, they also help with the tight spaces. Kunwari, yung in-example ko din kahapon, yung desk ko ba, masyado bang masikip? Masyado bang hindi ka ba makagalaw? Comfortable ka ba? So, doon pumapasok din yung ergonomics. Hindi ba sasakit yung likod mo kapag tama yung upuan na gamit mo? Mga ganon. So, ang goal natin is gawin yung product or systems in a good way or very well. So, kailangan ang mga people, they don't get physically and mentally tired or hurt. Yun yung pinaka-goal ng ergonomics. So, kailangan ma-maximize natin ang efficiency at mabawasan natin yung strain or illnesses. So, dito pumapasok ang occupational safety and health na subject ninyo. Na ano ko na kayo, napahapyawan ko na. So, we have the Hawthorne Studies and Human Relations Approach. So, ito, nag-boom siya noong mga year 1930s. So, si Elton Mayo,
meron siyang ginawang study doon sa Chicago, specifically, Cicero, Illinois, Chicago, na kung saan gawa siya ng study kung papaano nga ba ang interpersonal relationship between managers and employees, how will they affect them. So, in-split niya ang mga workers into two groups. Bukod dun sa interpersonal relationships, meron din siyang study doon sa light levels. Ano ang impact ng mas maliwanag at mas medyo madilim lang. So, doon sa two groups, o XPSY, hinati niya into two, the control group and the experimental group. So, doon sa control group, yung light stayed the same. Yun pa rin yung liwanag na ibibigay ng light. Sa experimental group naman, babaguhin niya yung light. Medyo padidilimin niya. So, doon sa study niya na yun, doon niya nakita na maliwanag man or madilim or medyo madilim yung ilaw, both groups work together and mas better over time. Siguro dahil merong mga empleyado na ayaw nila ng masyadong maliwanag. Meron ding empleyado na ayaw din ng masyadong madilim. Ganun siya. So, dito sa Hawthorne Studies, it also taught us kung papaano ba ang interpersonal relationship ng managers at ng empleyado. And does it affect yung employee behavior? Okay, sa Hawthorne Studies din yan. So, yung mga workers, meron silang feelings na pwedeng maka-affect sa work behavior nila. So, kung mapapansin ninyo, no, sa isang trabaho, meron kang maririnig na complaints, may maririnig kang compliments, ganyan. Kasi nga, it really depends on the work environment. So, yun yung Hawthorne Studies. Meron din tayong tinatawag na the Hawthorne Effect. So, sa Hawthorne Effect, so, yung mga tao, they work better kasi nakikita sila, binabantayan sila. Aware sila na, uy, nandyan si boss, kailangan magtrabaho tayo ng maayos. Yun yung Hawthorne Effect. Ngayon, pag wala na yung boss, tamad-tamad na naman, petiks-petiks na naman, ayan. So, pag Hawthorne Effect, they perform better kasi feeling nila na meron nagbabantay sa kanila. Napag-aaralan sila, may nag-o-observe. When we say human relations, ayan, wait lang Ayan. Impact of human relations movement, dito naman yung mga social stuff or yung feelings ng mga empleyado, it matters more than things like lighting. Back then, yung mga boring na factory work, nagiging unhappy yung mga empleyado and resistant, ayaw nila, hindi nyo kami mapipilit, parang mga ganon. So, itong mga approach na to, ito yung nag-push na mas dapat itrato natin ng mas maayos yung mga tao natin. Dapat merong teamwork. Dapat merong taong pwedeng magbigay ng better leadership. And dapat merong tao na magkikare doon sa attitudes ng isang empleyado. So, yan yung apat. Worker feelings, yung social factors, yung teamwork and leadership, and moral attitudes. So, it is not just about yung job itself. So, kailangan alam mo din kung papaano mo tratuhin yung mga tao mo para maramdaman nila na somehow, kahit empleyado lang kami, meron pa rin nagkikare sa amin. May morality, kumbaga. Dahil doon, kapag binigay mo yon, merong impact yun sa kanila. Malay mo, maging mas productive sila, di ba? So, ganun siya, yung human relations movement. Yan. So, dito tayo sa transformation ng IO psychology. So, between 1980s to 1990s or 2000, mas gumamit tayo ng mas magandang math. So, yung sabi ko dati, gumagamit na tayo ngayon ng statistical analysis. So, mas advanced, mas madali kasi makikita lang natin yung figures, malalaman na natin kung effective ba, efficient ba yung mga workers natin. So, we also use cognitive psychology at work para malaman natin kung
kailangan pa ba ng training ng mga employees natin kung ah, kailangan ba silang hasain, ganon, sa cognitive side. Sa work-life balance naman, we care kung paano nakakaapekto ang trabaho sa family and free time. So, like I've said kahapon, na ako wala akong work-life balance kasi nga inuuwi ko yung test, inuuwi ko yung trabaho ko. So, dito sa sa akin lang to hindi ko sinasabing lahat. Wala akong work-life balance, which is namimiss ko. Kasi parang na-realize ko lang na namimiss ko ng industrial nung nag-part-time psychometrician ako sa clinic. So, parang sabi ko, 8 to 5, tapos wala ka nang gagawin. Ang galing, parang ganon. So, parang na-miss ko siya somehow. Sa tagal ko ba naman sa industrial, mga siguro 16, 30, basta mga siguro nasa almost 20 years, ganon, na ako sa industrial. So, nag-academe lang ako ng mga almost 2 years din. Ayan. So, going back, we also have new ways kung paano tayo mag-hire ng mga tao. So, meron tayong mga psychological test, mga IQ test, ability test, yung mga yan. Mga structured interviews, and yung mga system na pwede nating gamitin. So, kumbaga pumasok tayo sa technology na. So, ganun yung naging transformation ng IO psychology. Bukod din pala doon sa mga psych test, nag-improve din yung way ng hiring ng mga tao. So, kung dati pwede ka mag-walk-in, ngayon pwede ka na rin online. So, pwedeng mag-hire ng tao using different websites. Like for example, LinkedIn, Indeed, Jobstreet, ano pa ba? Basta iba-iba, marami din akong ginagamit noon to hire people. Pero pinaka-famous ang LinkedIn. So, papagawan ko kayo ng LinkedIn soon. LinkedIn account. Pwede rin Facebook hiring, ganyan. Kasi 'di ba nga pumasok na tayo sa technology era, mas mabilis at mas efficient ang hiring process. So, ang IO, it got more technical with math and thinking skills. And we also cared about work-life balance ng mga tao, ng mga empleyado. We improved our hiring process, and we get totally transformed by the internet or the internet. Yan. Dito na tayo. So, sino nga ba? Ano nga ba ang ginagawa ng mga IO psychologists at saan sila nagtatrabaho? So, ang mga IO psychologists, like I have mentioned yesterday, they use facts and numbers. So, hindi lang yan opinions to make decisions. So, mas different sila from other types of psychology. So, dahil doon sa scientific practitioner model, they do research, kagaya ng mga scientists. And tinutulungan sila at tinutulungan nila yung mga companies like experts, para silang mga experts. Paano natin i-improve ang ganito, ganyan, ganyan. So, saan sila nagtatrabaho? They work sa mga colleges or universities. They teach, they do research, and they work as managers. So, parang pasok kami dito Also, meron silang consulting firms, pero they help all kinds of companies na mas maging better pa. So, they hire good or diverse people. So, when we say diverse, iba-iba Pwede kang mag-hire ng iba't ibang nationality or mag-hire ng iba't ibang skills, ganyan. And they keep employees motivated. Dapat fairly treated yung mga yan. Nagtitrain sila, and they make sure na yung company is sumusunod sa ethics or sa batas. Also, they work in private or public jobs. So, para din silang mga consultants pero sa isang specific company lang or government agency. So, they use science to fix workplace problems, and tatrabaho sila sa school, sa consulting groups, or directly sa companies or government. So, ayun lang So, para makapasok tayo sa grad school for IO Psych, kailangan kumuha tayo ng GRE.
So, ano yung GRE? Ayun. So, kailangan, kung papasok ka ng med school, an example of GRE or, ang tawag nito, kalimutan ko tuloy. Excuse me. So, GRE is Graduate Record Examination. Kailangan magti-take ka ng NMAT. So, NMAT is an example of GRE. So, kapag pumasa ka dun sa NMAT, dun ka na pwedeng mag-enroll. So, we also have different types of grad programs. We have the master's and also the doctoral. So, kami, dito sa psych faculty, currently we are taking masteral units. So, ito, hindi pa siya PhD, MA pa lang siya or MS. So, ito yung isa sa mga highest degree na pwede mo pang pasukin aside from PhD. So, di ka makakapasok ng doctoral, of course, if hindi ka nag-masters. So, meron tayong program requirements for masters. Ito kasi, I think, based to sa US, pero basically, kailangan meron kang na-meet na units. Yan. Meron kang thesis na nagawa. Meron kang internship. And also, naipasa mo ang oral defense. Yan. Sa doctoral program requirements naman, kailangan meron kang master's program, plus meron kang dissertation. Ito yung pinaka-in-depth na research paper. So, hindi natatapos ang research paper natin. So, ano ang kailangan ng IO Psych para maging successful? So, kailangan relevant siya. So, we have to deal with the big real-world problems like businesses, yung mga nagtatrabaho across countries, mga OFW, yung new technology at work, yung teams na mas nag-exert pa ng effort, iba't ibang klase ng trabaho, and how we should balance work and life. So, dapat maging useful din. So, kailangan yung mga ideas natin and research natin will turn into actions na possibly pwedeng makatulong sa workplace. Kailangan ang IO Psych must think bigger. Kailangan maging parte siya ng important conversations na kung saan yung mga big work decisions are made. And dapat, of course, it is grounded by science, wherein we use careful observation, tinetest natin yung mga ideas, nagkakaroon tayo ng public data and logical thinking. At kapag nangyari yon, we will earn trust doon sa research and practice. And napakalaki ng chance na matutulungan nating maging mas better, mas safe, mas effective ang workplace. Ayan. So, that ends our discussion for chapter 1 and I will see you all next week. Bye-bye!